Magandang umaga! Ako po si Princess. At ngayong umaga ay meron akong kwentong ibabahagi sa inyo na pinamagatang ang sapatero at ang mga duwende. May isang sapatero na uubot ng hirap at may materyalis lang para sa isang pares sa sapatos. Isang gabi, inupit niya at inihanda ang mga materyales para gawin sa umaga ang sapatos. Ano maging gulat niya nung mag-isa niya kinamagahan na nangyari na ang mga sapatos at may husay pa ng pagkakagawa. Madaling ay mabili niya ang mga sapatos at nakabili siya ng materyales para sa 2 pares. Inihanda na uli ang mga gagamitin para kinabukasan. Pagising niya sa umaga, nakita uli na yari na ang 2 pares sa sapatos. Naipagbili niya madali ang mga sapatos at bumili naman siya uli ng mga gamit para sa 4 na pares. Inihanda niya uli ito sa mesa para magawa sa umaga. Ganoon na naman ang nangyari na tila ay tumutulong sa kanya sa paggawa ng mga sapatos. Kinalaunan, sa tulong ng mahiwagang mga sapatero paggabi, gumaling ang buhay na sapatero. Sino kaya ang mabait na tumutulong sa akin? Tanong niya sa asawa. Sino nga kaya? Gusto mo? Huwag tayong matulog. Mamaya at tingnan natin kung sino nga siya. Alok na babae. Ganoon nga ang ginawa ng asawa pinamagabihan. Nag-ubli sila sa likod ng makapal na kurtina para makita kung ano nangyayari sa gabi. Nagtumugtong ang alas 12. Biglang pumasok sa bintana ang 2 kalbong duwende. Tuloy-tuloy pa sa mesa at sinimulan ang pagtatrabaho. Pagkanta-kanta at pasaya-sayaw pa na parang tuwa-tuwa sila sa pagkagawa. Madali nila natapos ang mga sapatos at mabilis din sila tumalon sa bintana. Mga duwende pala, sabi ng babae. Ibabait nila ano? Oo nga, paano kaya natin sila pasasalamatan? Ayaw yata nila magpakita sa tao. Hayaan mo, itatahi ko sila ng mga pantalon at baro at iiwan na lang natin sa mesa sa gabi. 2 pares na maliliit na pantalon ang 2 pagitaas. Hinahin ng babae para sa mga patutuliling duwende. Itinatong nila ito sa mesa pinagabihan at nangudi uli sila sa likod ng kurtina. Tuwa-tuwa ang maliliit na sapatero na makita ang mga damit dahil nahulaan nila para sa kanila iyon. Isinuot nila ang mga ito at sumasayaw-sayaw sa gala. Pagkatapos sila magawa ang mga sapatos ng gagawin, mabilis sila tumalon sa bintana. Nasuot ang mga bagong damit. Buhat noon, hindi na bumalik ang 2 duwende. Ngunit, nagpatuloy naman ang swerte sa buhay ng mag-asawa na marunong gumanti sa utang na loob. At sabay-sabay natin tuklasin ang leksyon sa kwento. Ang kwentong ito ay nagpapakita ng halaga sa kanyang loob at pagtulong sa iba. At dapat marunong tayong tumanaw ng utang na loob at laging tandaan, malaking halaga ang pagtulong sa iba.